Isipin mo, nakatanggap ka ng isang misteryosong kahon. Pagkatapos mong masolve ang puzzle nito, may imbitasyon pala sa loob para sa isang sikat na escape room. Ang premyo? $10,000. Malaking pera, di ba? Kaya naman 6 na magkakaibang tao ang kumagat sa pain. Ang hindi nila alam, hindi ito isang ordinaryong laro. Dahil sa oras na pumasok ka rito, ang pagkatalo ay nangangahulugan ng kamatayan. Magandang araw sa inyo mga kasign. Ngayon, i-recap natin ang psychological thriller film na Escape Room na ipinalabas noong 2019. Kapit ng mahigpit dahil siguradong papawisan ang mga kamay mo sa matinding kaba. Bago magsimula ang laro, kilalanin muna natin ang ating mga biktima, mga manlalaro. Una ay si Zoe, isang sobrang talinong estudyante sa kolehiyo pero napakahiyain at takot sa mundo. Pangalawa naman si Ben, isang lasenggong factory worker na tila may pinagdaanang mabigat sa buhay. At ang pangatlo ay si Jason, isang mayaman, mayabang at charismatic na stockbroker. Bukod sa kanilang tatlo, nakatanggap din ng puzzle box sina Amanda, isang palaban na war veteran na may ETSA, si Mike, isang masayahing truck driver, at si Danny, isang jiki na lalaking adik sa mga escape room games. Nagkita-kita ang 6 sa lobby ng Minos Corporation, ang kumpanyang nag-organisa ng laro. Habang naghihintay sila sa Game Master, pilit na nagsusocialize si Danny, habang ang iba naman ay medyo naiilang pa. Sinubukan ni Ben na lumabas muna para manigarilyo, pero laking gulat niya nang mapansin niyang natanggal ang doorknob ng pinto. Dito na pumasok ang hinala ni Danny. Napansin niyang ang buong waiting room ay isa palang higanteng oven. Nagsimula na ang laro nang hindi nila namamalayan. Biglang uminit ang paligid at may mga heating coil na nag-glow sa mga dingding. The scene, sa eksenang ito, mapapansin ang mabilis na pagtaas ng temperatura habang nagpapanik ang grupo. Hinahanap nila ang susi o password para makalabas. Nahanap ni Zoe ang unang clue sa pamamagitan ng pag-obserba sa isang libro sa lamesa. Napagtanto nila na kailangan nilang i-depress ang mga coaster sa lamesa gamit ang bigat ng mga baso na may tubig. Pero kulang ang tubig. Sa gitna ng naglalagablab na init, ginamit ni Amanda ang kanyang water flask para mapuno ang huling baso. May bumukas na secret hatch sa dingding, at isa-isa silang gumapang papasok sa vents habang sumasabog ang buong waiting room sa likod nila. Ligtas sila sa unang round pero simula pa lang ito. Paggapang nila sa vent, napadpad sila sa isang silid na mukhang isang kabin sa gitna ng manyebeng kagubatan. Sobrang lamig. Mula sa nagbabagang init, ngayon naman ay freezing temperature ang kailangan nilang harapin. Kung hindi sila makakalabas dito sa loob ng ilang minuto, mamamatay sila sa hypothermia. Nakalock ang pinto ng kabin. Upang makahanap ng clue, hinalughog nila ang buong paligid. Napansin ni Jason ang isang quote na may nakasulat na clue, habang si Ben naman ay nagsisimulang magpanik dahil ang eksenang ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang madilim na nakaraan. Nahanap nila ang isang misteryosong ice pick. Para makuha ang susi, kailangan nilang tunawin ang isang malaking bloke ng yelo kung saan nakabaon ang susi. Pero paano? Walang apoy. Ginamit nila ang body heat ng kanilang mga kamay para tunawin ito. Habang ginagawa ito, biglang nabasag ang yelo sa ilalim ni Danny. Nahulog siya sa napakalamig na tubig sa ilalim ng lawa at tuluyang nalunod. Dito napatunayan ng grupo na totoong buhay ang nakataya sa larong ito. Patay na si Danny. Sa gitna ng pagdadalamhati, nakuha nila ang susi at mabilis na tumakbo patungo sa susunod na pinto bago pa sila tuluyang maging nagyelong estatwa. Ang pangatlong kwarto ay isa sa pinaka-iconic na eksena sa pelikula, ang upside-down bar. Ang sahig ay nasa kisam at ang kisam ang kanilang nilalakaran. Biglang tumunog ang isang kanta, Downtown ni Petula Clark. Kasabay nito, isang piraso ng sahig ang biglang nahulog sa isang napakalalim na bangin sa ilalim nila. Ang buong sahig ay unti-unting bumabagsak piece. Kailangan nilang umakyat sa itaas, na technically ay ang ilalim ng mga lamesa at bar counter, para mahanap ang hawakan ng pinto. Natuklasan nila na may isang bar puzzle na nangangailangan ng nawawalang billiard ball, ang wallow ball. The scene, sa eksenang ito, makikita ang matinding physical strain kay Amanda habang nakalitin siya sa mga tubo para abutin ang safe, habang ang sahig sa ilalim niya ay isa-isang nahuhulog. Nakuha ni Amanda ang wallow ball, ngunit habang ipinapasa niya ito sa grupo, nahulog ang kanyang gamit. Sa isang act of heroism, matapos niyang maipasa ang bola kay Jason,
nawalan ng kapitan si Amanda at nahulog siya sa madilim at walang katapusang bangin. Pangalawang biktima na si Amanda. Ang natitirang apat ay labis na natrauma pero wala silang choice kundi magpatuloy. Ang pang-apat na kwarto ay mukhang isang abandonadong hospital ward na may 4 na kama. Dito, unti-unti nang nagkakaroon ng koneksyon ang lahat. Napansin nila na ang mga kama sa ospital ay may mga pangalan at medical records nila. Natuklasan nila ang nakakakilabot na katotohanan, lahat silang 6 ay ang sole survivors o nag-iisang nakaligtas sa mga malulubhang trahedya sa nakaraan. Si Zoe lang ang nakaligtas sa isang plane crash. Si Jason lang ang nakaligtas sa isang hypothermia boat accident. Si Ben lang ang nakaligtas sa isang car crash kung saan namatay ang mga kaibigan niya dahil sa pagmamaneho niya ng lasing. Si Mike lang ang nakaligtas sa isang mine collapse. Si Amanda sa isang explosion. Biglang nag-activate ang timer, mayroon lang silang 5 minuto bago mapuno ng nakalalasong gas ang kwarto. Ang clue para sa lock ay ang heart rate ng isa sa kanila. Kailangan nilang makuha ang highest heart rate o lowest heart rate base sa tula na nakasulat. Sinubukan ni Jason na gamitin ang heart rate monitor, ngunit sa kanyang takot at pagmamadali, imbis na tulungan si Mike, ginamit niya ang isang defibrillator dito para baguhin ang tibok ng puso nito. Dahil dito, na-cardiac arrest at namatay si Mike. Nagalit si Ben kay Jason dahil sa pagiging makasarili nito. Sa huli, nakuha ni Jason ang tamang heart rate sa pamamagitan ng pagpapakalma sa sarili niyang puso at bumukas ang pinto. Ngunit si Zoe ay tumanggi ng sumunod. Napagtanto niya na ang larong ito ay pinapanood ng mga mayayamang tao para sa kanilang aliw. Sinimulan niyang sirain ang mga nakatagong kamera sa ospital gamit ang isang e-stand, habang pinilit naman siya nina Jason at Ben na sumama. Iniwan nina Jason at Ben si Zoe habang napupuno ng gas ang kwarto. Nakita natin si Zoe na bumagsak sa sahig, tila patay na. 2 na lang ang natitira, sina Jason at Ben pumasok sila sa isang kwarto na may kakaibang optical illusions, umiikot na mga pattern sa dingding at hypnotic na musika. Pagkapasok pa lang nila, pareho silang natusukan ng isang antidote laban sa isang lason na dahan-dahang pumapasok sa hangin. Ang problema, isang dosis lang ng antidote ang nahanap nila sa isang hatch. Dito na lumabas ang tunay na kulay ni Jason. Dahil sa kagustuhang mabuhay, inatake niya si Ben para makuha ang nag-iisang antidote. Nagkaroon ng isang brutal na suntukan at bunuan sa pagitan ng dalawa. The scene, dito ipinakita ang madilim na bahagi ng survival instinct ng tao. Sa gitna ng kanilang paglalaban, aksidenteng nauntog ang ulo ni Jason sa isang matigas na bahagi ng furniture habang sinasakal si Ben na naging sanhi ng kanyang instant na kamatayan. Naiturok ni Ben ang antidote sa kanyang sarili at duguan siyang naglakad patungo sa huling pinto. At dito na tayo bumalik sa simula ng pelikula. Pumasok si Ben sa isang marangyang silid-aklatan na may malaking fireplace. Ngunit biglang gumalaw ang mga dingding. Ang kwarto ay isang higanteng hydraulic press na dahan-dahang lumiliit para tirisin siya na parang insekto. Nagmamadaling hinahanap ni Ben ang password sa dingding gamit ang mga natitirang clues. Sa huling segundo, nang halos maipit na ang kanyang katawan, nahanap niya ang trapdoor sa ilalim ng fireplace at mabilis na tumalon pababa. Ligtas siya. Natapos niya ang escape room. Pero sandali, akala niyo ba doon nagtatapos ang kwento? Balikan natin si Zoe sa hospital room. Hindi siya namatay. Ginamit niya ang oxygen mask na nakatago sa isa sa mga props sa kwarto para makahinga sa gitna ng nakalalasong gas. Nang pumasok ang mga tauhan ng Minos Corporation na naka-hazmat suit para linisin ang mga bangkay, sinorpresa sila ni Zoe, binugbog at kinuha ang kanilang baril. Samantala, lumabas si Ben sa isang marangyang control room kung saan sinalubong siya ng Games Master. Ipinaliwanag ng Games Master na ang larong ito ay ginagawa para sa kasiyahan ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa buong mundo na tumataya kung sino ang mabubuhay. At dahil nanalo si Ben, ang reward niya ang bitayin ng Games Master para walang ebidensya. Habang sinasakal ng Games Master si Ben gamit ang isang wire, biglang pumasok si Zoe at binaril ang Games Master. Nagtulungan sina Zoe at Ben para patumbahin ang natitirang mga tauhan. Sa huli, napatay nila ang Games Master at nagawang makatakas sa pasilidad. Pagdating ng mga pulis, laking gulat nina Zoe dahil ang buong building ng Minos Corporation
ay biglang naging mukhang isang abandonadong bodega na walang kahit anong bakas ng mga high-tech na kwarto o mga bangkay. Walang naging ebidensya ang pulisya, at itinuring lang itong isang unsolved case. Makalipas ang ilang buwan, nagkita muli sina Zoe at Ben. Hindi matanggap ni Zoe na nakaligtas lang sila ng ganoon-ganoon na lang. Natuklasan niya ang mga hidden coordinates sa logo ng Minos na nagtuturo sa isang building sa New York City. Hinikayat niya si Ben na sumama sa kanya para tuluyang pabagsakin ang kumpanya. Ngunit sa huling eksena ng pelikula, ipinakita na ang desisyon nilang sumakay ng eroplano papuntang New York ay alam na pala ng Minos Corporation. Ipinakita ang isang simulation kung saan ang susunod na escape room ay mismong ang eroplanong sasakyan nina Zoe at Ben. Isang boses ng bagong game master ang narinig na nagsasabing, "Let's play again." At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang ating recap. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating pag-uusapang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Ako si Sinigang Movie Recap. Hanggang sa muli.